Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa ating 35th na chapter po ng ating prayer and fasting for the nation. Ang tema po natin ngayon ay my unforgettable experience in witnessing for Christ. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, Father God, Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli, Panginoon, na mai-share ko po ang inyong mga salita, Panginoon. Naway, Panginoon, kayo po ang may taas sa gabi ito, Panginoon. Naway ang inyong mga salita po, Panginoon, ay tumimo po sa puso ng bawat isang nakikinig po, Panginoon. Naway ang gawain ito, Panginoon, ay marami pa pong mapuntahan, Panginoon, at magtuloy-tuloy. Lord, salamat po sa pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig na wagas at tapat, Panginoon, na hindi nagkukulang, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga biyaya, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Yun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, welcome po sa ating daily devotion, prayer and fasting. Binabati ko po ang lahat ng happy 20th anniversary po. Naway, Panginoon, patuloy po na lumago ang ating simbahan at patuloy pa po na magpatuloy pa ang gawain, Panginoon, sa mga susunod pa na taon. Ayan po. Ang tema po natin uli ay may unforgettable experience po in witnessing for Christ. Ayan, share ko lang po is yung my personal experience on how I can share the goodness of the Lord. Year 2022 po is, ito po yung year po na unforgettable po para sa buhay ko. Kasi po, this year po, muli po ay bumalik ako sa piling ni Lord. Nagkaroon po ulit kami ng relationship and tinanggap ko siya, kinilala at mas kikilalanin pa sa mga susunod pang taon. Truly God po is amazing po sa buhay ko, how it changed me personally, how it changed my life and my family as well. Talagang napakabuti po ng Lord sa buhay ko. And yung personal experience ko in sharing po yung Word of God is yung I am able to share na po sa mga kapatid ko, sa siblings ko, how God is good po. Before po kasi struggle ko po talaga makapag-share po ng mga salita ni Lord. Pero ngayon, kayang-kaya ko na po. Salamat po sa buhay ng Panginoon. Salamat po at patuloy niya po akong binibigyan ng lakas ng loob po na share po kung gaano po siya kabuti po. Kung gaano niya po kamahal ang bawat isa sa atin. Ngayon, I can tell po na nasasabi ko na po sa mga kapatid ko na love tayo ni Lord. God is good. How God is good to them. How God is good to our lives. How God is good sa mga pagkakataong nahihirapan kami. How God loves us. Meron po kaming GC which is po yun, mga magkakapatid po kami. May mga times po na may problema and alam niyo po yun, nakakapag-share po ako dun na mga sabi ko ganyan, love tayo ni Lord, ayan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. And alam ko po, nabibless po sila sa simple word po na yun na Jesus loves us. Grabe po, talaga nakakagaan po ng pakiramdam and I know po, nabibless po sila doon. And ayun po, sa simpleng salitang yun, alam ko na talagang nakakapagpagaan po ng kalooban nila sa mga panahong nabibigatan po sila. Masasabi ko lang po na each one of us po deserve to know Jesus. Ayan. Each one of us po deserve to love by our God and experience the goodness in Him. Each one of us able to share po the gospel of the Lord. Kayang-kaya po natin yun. Sabi nga po sa Mark 16:15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creation. Opo, deserve po ng bawat isa sa atin na mapakinggan or malaman po who is Jesus. Kung sino po ba si Jesus sa buhay natin personally. And isa pong sa topic po is how or tips on how po effectively share Jesus. Diba?
God created us unique po and beautifully individuals, di ba? Magkakaiba po tayo ng personality, and ito po yung nagbibigay sa atin ng unique sa bawat isa po. May iba't ibang personality po tayo na really can affect po how can effectively share the gospel of the Lord. How can we share the word of God? Kasi may mga tao pong mahiyain, sa mahirap makipag-socialize, may mga ganun po. Siguro ito po yung mga effect para or hindrances po para hindi po tayo makapag-share ng word of God. Ito po sa mga medyo mahihain, siguro po ang masasabi kong tip is yung social media. We can use social media po in sharing the word of God through Facebook, Messenger, Twitter, mga social media accounts. Yes, pwede po tayong mag-share po ng simple notes, simple memory verse, story, or testimony, simple testimony sa mga accounts natin. And I know po, marami pong makakabasa niyan. And may mawiwin din po tayong souls dyan. And second po, you can use our gifts. And individually po, may sarili-sarili tayong gifts and talents po na binigay ni Lord. We can use that po to share po the gospel of the Lord through singing, through acting, through dancing, through arts, di ba po, through videos, ayan. Pwede tayong mag-dance or anything like that po. We can share po the word of God through that po, di ba? In simple as that. And the third po is yung mga simple notes, yung mga tracks, yung mga leaflets, ayan. Kung mahihain ka and you want to share the goodness of God, you can create po or simple sticky notes and maglagay ka lang po ng simple notes na Jesus loves you, ganyan, di ba po? And pwede po natin idikit yan sa mga public places like po ng mga playground, ng mga amusement park, ng mga public toilets, mga food court, pwede po natin idikit yun doon. And maybe meron pong makakakuha nung tao at makakabasa nun. Diba? Na mabibless po sila at mawiwin po yung mga souls nila, diba po? Simple as that po. Sa simple notes na yun, alam ko po may mararating po yung act natin na gano'n. And syempre po, fourth po is yung pwede po tayong magsuot ng mga faith-inspired clothing, like yung mga t-shirt po na may mga statement, ayan, while po nagmamasyal tayo, while wearing po our clothes, may makakabasa po noon, di ba? Kunyari, nakalagay po sa t-shirt niyo po, Jesus loves you, and tapos may makakabasa po noon na hindi po naniniwala na love sila ni Lord, and maybe maniniwala silang love tayo ni Lord, as simple as that. Diba? Yung mga statement shirts, marami pong mabibili ng mga shirts na mga ganun. And I know po, isa rin po yun sa way on how we can reach people po, on how we can share po what the goodness of God, the gospel of the Lord. And finally po, yung share po, syempre ang pinaka-effective way po talaga is through word. Diba po? Ma-share po natin through our mouth, through our word. Personally, sa mga taong mahal natin sa buhay. We can start po sharing po the goodness of God po sa family po natin. Diba po, lalayo pa po ba tayo? Syempre, unang-una po natin ipag-sharean po ng mga salita ng ating Panginoon is yung po sa family natin bago po tayo mag-share po sa outside, di ba po? We can share po experience, personal testimony on paano po tayo nagtagumpay sa mga pagsubok natin sa buhay. Pwede po natin i-share yan sa mga kapatid, kaibigan, pinsan, ayan. Maybe po malalaman po nila na talagang kay puti po ng ating Panginoon. Medyo mahirap po talaga mag-share na word of God, pero alam ko po na kaya po natin. We are able to share the goodness of God sa lahat po, sa individual po. And deserve po nilang malaman na mahal po sila ng Panginoon. Deserve po ng bawat isa sa atin na malaman po na kung gaano po kabuti yung God sa buhay natin. Kung gaano po niya pinapagaan ang bawat sitwasyon na medyo may kabigatan po.
deserve po natin yun. And we can start po through word, di ba? Sabi nga po ni Pastor Hiram Pangilinan, di ba? Through word. Kailan po tayo mag-uumpisa? Kailan po tayo mag-start na magsalita po, na i-share po ang salita ng Panginoon. And ito pong gawain po ito, isa po ito sa mga ways po para po how can we effectively share po the Word of God, diba? Through mga social media, through videos, sharing, personal testimonies, ayan, simple as that. Marami pong ways on how to effectively share the goodness of God, the gospel of God. We can start now. Kaya po natin mag-umpisa ngayon, and alam ko kung mas marami pa pong soul, mas marami po tayong mawiwin na souls sa mga susunod pang mga araw. Kaya po natin yan kasi po si Lord po ay nasa ating likuran po para i-guide tayo para bigyan tayo ng wisdom po para makapag-share pa po at maipakalat po ang kabutihan niya po sa buhay natin. Yan lamang po, at bago po tayo mag-end po ngayong gabi ay happy 20th anniversary po muli sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Lord God, Panginoon. Lord, salamat po Panginoon sa biyaya po, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga kakulangan, Panginoon. Lord God, please help us po, Panginoon, na ma-share po ang inyong mga salita sa mga taong nangangailangan, Panginoon. Help us po, Lord God, na ma-share po ito at makarating po sa mga taong kailangan po ang inyong mga salita, Panginoon. Naway, Panginoon, marami pa po kami maabot po, marami pa pong maabot ang gawain ito, Panginoon, para mapakinggan po kung gaano po kayo kabuti, Panginoon, kung gaano nyo kami kamahal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa walang humpay na pagmamahal sa amin sa wagas at tapat, Panginoon. Di nagkukulang, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat po, and magandang gabi po sa lahat. Jesus loves us po. Yan lamang po, and good night po.